Today, itutour ko kayo sa studio ko, no? Hindi naman to extravagant or whatsoever, pero ito yung dito ako gumagawa ng mga videos on a daily. Siguro isa sa mga goals ko din dito is makita or masagot yung mga tanong sa akin kung ano yung ilaw na ginagamit ko, tripod, arm, boom mic. Bali, i-divide natin siya sa 4 parts, no? 1, 2, 3, and 4 para lang meron tayong flow. So, number 1, dito tayo sa main production station. This or the table, the main table, the very table kung saan tayo gumagawa ng mga unboxing videos, mga talking head. Ito mismo yun, no? Yan yung table na yan. Unboxing lang natin kung mapapansin nyo, iba't iba siya ng texture, iba't iba ng kulay kasi pinapalitan lang natin siya ng tabletop. So meron tayong gray tabletop, kahoy din siya. And then meron din tayong wood. Ito yung main talaga, yun yung table mismo. And then meron tayo ditong maliit. Parang pang kitchen to, alam ko eh. O sa IKEA lang yung tatlong yan, IKEA galing yan, no? Para lang meron tayong variation sa mga videos natin. So kung mapapansin nyo, parang iba-iba yung table ko. Hindi, isa lang yung table talaga. Iba't iba lang yung backdrop. Tulad nyan, yan, meron tayong i-review na tripod. Ganyan lang siya, no? Kung gusto ko ng medyo wood yung dating, tatanggalin ko lang tong gray na to. 'Di ba? Gets ba? And then for the ilaw, yung mga ilaw na ginagamit natin, on a daily, mas madalas, isa lang yung gamit natin. Both are Amaran F22C. RGB ang mga yan, so kahit anong kulay pwede. Pero dahil key light natin sila, nakastock lang sila sa 5600 Kelvin at 40%. So ngayon, naka-isang ilaw lang tayo kasi yun yung required sa trabaho natin. Pero kaya tayo may isa pang ilaw dyan kasi we do podcast also. We do interviews also dito sa kwarto na to. Hindi madalas lately kasi busy tayo but we do sometimes. And isang light stand for the Amaran F22C and then isang C stand for the other F22C. And speaking of C stand, dyan din naka-mount yung ating top-down arm. Yan siya. That's the Falcam Gear 3 na originally pang tabletop yan. Pero since gusto natin nagagalaw natin independently yung table, minount na lang natin yung arm mismo yan dito sa C-stand natin. And it works perfectly fine in my workflow. So yeah, alam ko discontinued na nga lang to pero sobrang hindi yan pwede mawala sa setup ko. Sobrang ganda nito, sobrang gem kumbaga sa workflow ko ditong arm na yan. Yan mismo, no? And right now, yung ginagamit natin is the A7 IV. Di kita, no? Yan, A7 IV for the body. And then Sony 16mm f1.8 na merong Polar Pro lens filters, VND and mist. Tapos for the microphone, dahil ASMR, kadalasan, the Sony ECM B10. So that's basically it, no? By the way, itong Falcam na yan, naka F38 yan. Meaning to say, kasi lahat ng cameras ko, literal na lahat ng cameras, even yung, teka baka meron dito. Ito yung F38 na plate. Yan siya. Lahat ng cameras ko, literal may ganito. Kahit itong ginagamit ko ngayon, itong FX30, may ganito. Kasi dahil dito, sobrang dali ko lang silang ilipat sa arm na yan, sa tripod na yon, sa monopod na to, kahit saan. Kasi lahat sila naka F38. So if ever nakapagtapos na ako mag-unboxing, at ito rin yung camera na gagamitin ko for talking head, ililipat ko lang siya dito. Yan, sa mini tripod na yan. Or kaya naman kung may gagawin ako, lilipat ko siya dito sa monopod na to. Ganun siya ka-seamless, kumbaga. Quick release siya. Kaya napaka-convenient niyang gamitin. As someone na solo lang naman ako, so alam mo yun, lipat-lipat lang ng mga gamit. Let's move on dito naman sa talking head setup natin. This one is the Insta360 Luna Ultra na nasa Ulanzi tabletop tripod. Sobrang convenient gamitin, sobrang dali. Tapos may microphone na rin siya, kaya madaling-madali lang, no? And then dito sa side, nandito yung charging station natin. Yan, sobrang okay niyan kasi sasalpa ko lang lahat dyan. Cellphone, mics, ilaw, lahat dyan natin charge, no? Tapos mga accessories lang yan sa tabi. Tapos meron tayo ditong Rode na mic arm na nakakabit yung Shure SM7B kapag meron tayong paid gig na kailangan ng high quality voiceovers and whatnot. Ito yung ginagamit natin, no? Rekta yan sa FX30 natin via XLR top handle, and then sobrang seamless, okay niyan. And then yung cable is from Condor Blue
No, and then na-mention ko na nga na yung arm natin from Rode naman. Nandiyan lang siya, naka-mount lang yan sa table. Para huhugutin ko lang from time to time pag kailangan. Kapag hindi na, yan, nakatabi lang yan dyan, di ba? Para hindi nyo nakikita sa mga ibang videos ko. And then, itong ilaw na to, sobrang kailangan nyo to. Highly recommended na kung makita nyo to, bilhin nyo na siya. This is the small rig RF10C, if I'm not mistaken. No? Kasi, di ba, sobrang plain lang siya eh. Plain lang yung table, isang key light, tapos table na agad. So, kung gusto ko ng extra flavor, lagay ako ng ilaw pa. No, this one parang nakaano siya, parang window na inimitate niya yung window light, no. So iba't ibang kulay din siya. Alam mo 'yun, para lang magkaroon ng extra flavor kumbaga yung video. And dahil nga maliit lang siya, sobrang dali niyang i-set up. Kaya ang convenient, no. Sa lahat ng mga videos ko, literally ginagamit ko to. So yeah, nakalagay lang siya sa isang parang ano to action camera. I think Insta360 yung selfie stick na yan, extendable. Tapos nilagyan ko lang ng paa para tumayo siya. Alam mo, para madali lang. No, bipit-pitin ko lang, lipat ko lang siya. And then this one, I don't use a tripod, especially dito sa studio. Kasi nga, maliit lang naman to eh. Kasi this is literally a bedroom na kinonvert lang sa studio. So it's not really meant, yung size niya at least, for these things. No? So instead of a tripod, gumagamit tayo ng monopod. And what we have here is the Shure SVM145 if I'm not mistaken, no. Yan siya, no, para smaller footprint, tapos madali lang siyang i-adjust. Twist lang siya dito. Twist ko lang yan, tapos angat na, baba na siya whatsoever. Tapos meron siya ditong ball head. Hindi pala siya ball head, no, kasi wala siyang ball. Pero yan, meron mo siyang i-angle and whatnot. And yung nakalagay na camera sa kanya ngayon, again, naka f38 uli siya. Yung camera nandyan ngayon for BTS camera naman natin is yung Pocket 4 from DJI. And yeah, sobrang seamless lang yan, no? Sobrang dali nilang gamitin. And then yung table pala na to, meron siyang mga sabitan. So dyan nakasabit yung mga bags natin, camera bags and mga everyday carry bags. And that's basically it for the main production table. Let's move on naman sa side na to. Ito yung parang in a way storage area natin. No? Don't mind yung cabinet na nandun. Obviously, nandiyan yung mga damit natin, mga ilang mga props natin. Built-in na yan dito sa kwarto na to. Ayoko na siyang tanggalin. Kung may chance ako, tatanggalin ko siya, lalagyan ko siya ng iba. Pero okay na siya muna dyan. Ito yung parang storage area talaga ng mga creative stuff natin. So, dyan nakalagay mga batteries, mga decor natin sa table. Kapag mag-unboxing tayo, batteries, other cameras, may Pocket 3 tayo dito, microphone doon, tapos yung mga ilang projects natin. Meron tayong mga projects na nakalagay dyan na kailangan kita ko sila. Kasi pag hindi, baka malimutan ko sila, no? Batteries uli dito. Sobrang daming batteries, microphones, mga relo natin. Hindi naman tayo watch collector, pero yeah, dito yung relo natin para pag nag-unbox tayo, kita sa hindi naman blanco yung kamay natin, kumbaga. And then yeah, dyan lang din yung mga ilan sa mga ilaw natin. Tapos mga cameras din, action cameras, nandyan siya, nakalagay. Pati yung drone natin from Anti-Gravity, nandyan siya sa dry box na yan, no. Ililipat ko siya sa magandang box. Pero for now, okay naman siya dyan, no. And then lens filters from Polar Pro. Ito, meron din tayong lens filters from Polar Pro na ginagamit natin from time to time. Tapos ito yung sabi ko na XLR top handle, no. Kita nyo ba? But yeah, yan siya, no. Tapos mga ilaw nga, na-mention ko na. Meron naman din tayong tripod. Ito siya. Pero yun nga, ginagamit natin yan pag lumalabas tayo. Kapag dito lang sa kwarto, ano lang, no, chill lang. Dito lang, yung monopod lang yung ginagamit natin. And ito yung parang dump area. Dump kasi, alam mo yun, yun yung mga current projects natin na literal na tinatrabaho natin. Kanina yung ilan dyan tinarbaho ko. And yun nga, nandyan sila para madali lang makita, madaling maabot para hindi ko malimutan yung trabaho. And then yung hard case natin na favorite natin lately, that's from Raptor Philippines, no. Sobrang ganda niyan. Sobrang ganda niya. Gamit ko siya. And dyan nakalagay yung mga lenses, cameras natin, no.
kapag di natin siya gagamitin. And yeah, yun lang. Minsan may nakalagay pa dyan, may nakapatong sa kanyang kung ano. Pero right now, dahil nga may kinukuha tayo from time to time, blank siya. But yeah, may space pa dyan. And usually gagamitin natin siya. This one naman, another shelf lang din from IKEA. This one from Lazada. Lazada nga pala to. Oh, nalimutan ko lang yung link pero ilagay ko na lang siya sa description or wherever, no. From Lazada yan. Tapos may mga bags pala tayo doon. And then going back here, ito yung from IKEA naman. Mga bins lang din, no, na wala lang, dinadump lang natin dyan yung mga gamit-gamit. Alam mo yun. So, ganyan siya. And okay lang siya. Hindi ko alam kung pang creative stuff talaga to. Nakita namin to honestly sa creative, sa kids section. Pero it works naman para sa akin. Okay naman siya. And then meron tayong mga collection ng mga Funko Pop, tsaka mga Pop Marts ship ng One Piece dito. Kasi fan tayo ng One Piece. No? Tapos, ano pa ba? Yung mga ilaw pala, yung ilaw na ginagamit ko, sobrang dami nagtatanong yan. Yan yung mga nakikita nyo sa mga talking head videos ko, no, na sabi na daw yung mahabang ilaw sa likod, yan yun. Silang dalawa yun. Usually, ito lang yung bukas tong isa. Pero dalawa sila, sa totoo lang. It's a set. That's the Amaran PT4C na RGB rin siya. Kaya, papalit-palit ng kulay yan sa videos ko. And sobrang okay niyan. Sobrang helpful niya sa trabaho ko talaga in general. So, yun yung ginagamit natin. Check out nyo yan. Sobrang ganda niyan. Iba't-iba ng size yan. I believe ito yung longest. Meron pa silang mga mas maikli dyan. But yeah, ganda, di ba? Ito naman side trip lang, no? Parang wala lang, mga kable, mga headset pang podcast, tapos mga caps na ginagamit ko, and then mga camera strap. And then dito yung ating dry cabinet na honestly mas gamit na natin tong hard case eh. Pero yeah, maganda pa rin na may ganyan tayo. So, may mga nakalagay ngayon dyan. Tapos yung drum pad natin, wala lang, patungan lang siya, minsan practice. Tapos yung ating mga extra stuff lang, no, drawers lang din. And ito naman yung editing station, no. Kung this one is yung production station or table, ito yung editing table natin. Dito tayo nag-edit talaga, lalo pag matagalan na kailangan ko ng bigger monitor, bigger screen, dito tayo nag-edit. You know naman na iPad creator tayo, iPad or mobile content creator tayo. So we do literally everything on an iPad. Ito siya. So even dyan sa table na yan, yung naka-project dyan, still the iPad pa rin. We do have laptop, no, Apple pa rin tayo, pero ginagamit ko lang yan pang Word, pagpipirma ng kontrata, ng Word, Excel, PowerPoint, and whatnot. But for creative stuff, iPad talaga, this one. Ayan siya yung nakakonect ko. Yan, nakakonect siya dyan via ProGrid membrane, no? Ito siya. Kakabit lang din natin dyan yung mga SD card natin, CF Express or SD card or micro SD card. Kaya-kaya niyang basahin para makapagtrabaho tayo ng maayos. So, this one is from BenQ. That's the under MA series nila. Sobrang gandang monitor. As in, wala akong angal sa kanya. Nireview ko na to last year. Check out nyo na lang din yon. At tas meron din tayong screen bar dito from BenQ also. Tapos mga isusi natin, sing-sing, tsaka kung ano-ano pa. Pero di tayo Marshall speaker doon na inaalikabok na. Di pa ako nakapaglinis. Pero ginagamit natin yan kapag nag-edit tayo ng chill lang. Alam mo yun. And then, Keychron. Meron tayong Keychron na keyboard dito. Namataw ko nung specific model yan. Tapos, I don't use a mouse. Gamit lang tayo ng trackpad. Sobrang convenient niya in my workflow. Tapos yung desk natin is from Arc. Yan naman, motorized yan. This one kasi, again, pwede mo siya itaas pero mano-mano lang. No? Ito, may motor siya na pwede mo siyang itaas, ibaba. Kaya pag nag-edit ako, ayaw naman natin na lagi tayong nakatayo. Ayaw naman natin na lagi tayong nakaupo. Para healthy-healthyhan, tatayo tayo minsan. So, yan, basically yung editing stations. Meron tayo ditong phone stand. Na charger din yan. Charger yan ng phone, ng watch, tsaka ng AirPods. That's from Aulumo naman. Tapos, this one from Delta Hub. Okay yan, tagal ko na ginagamit yan. Gusto ko siya yung table na to. Kasi liit lang nyo. Kumpara doon, malaki yan. Yan, malaki yan talagang pang unboxing. This one, parang undersize nga to eh. Pero okay siya sa akin kasi sakto yun sa column na yan. Ano mo yun? Gets mo ba?
Ayan, 'di ba? Hindi siya lumagpas. Sakto siya kaya perfect talaga 'yan diyan. Tagal ko na ginagamit 'yan. And then for the upuan, hindi ako fan ng gaming chairs. Kaya ito solid 'to. This is from ba 'to? Ito yung brand niya. And sobrang okay niyan. Sobrang komportable, maliit lang siya. Tsaka ang ganda tignan. No, for me. Pwede mo na siya itaas-taas, ibaba. Tsaka, yun nga, ergonomic din siya, in my opinion. Tapos, yung ilaw natin dyan, that's the Amaran Verge Max. Lahat ng ilaw natin dito, Amaran Verge Max. No? Maraming salamat kay Amaran. The only thing about this, hindi siya RGB, bicolor lang siya. Pero, okay na, parang it works naman for me. Tsaka sobrang nipis niya. No? Tingnan mo naman, parang plato lang yan, di ba? Nang siya kanipis, kaya perfect siya dyan sa editing station natin. So, meron tayong single art piece doon from Grid. That's the iPhone 4S kasi yun yung first iPhone natin. Trivia lang. So, yeah, yun basically yung editing station natin. So, meron tayong parang mini taguan doon. Na ayusin ko nga yan eh. Gusto ko palagyan siya ng proper shelving, no? Dyan yung backdrop natin, the green and the gray backdrop from Raubay. And then another movable light stand doon. So, yun basically yung studio natin. And lastly, itong part na to, layo tayo ng konti. Yung part na yan yung floor to ceiling na window natin. Literal na, pag tinanggal ko yan, yung mga curtain, sobrang liwanag dito. Kaya talagang nilagay ko yan dyan. Para kahit araw, makapagtrabaho tayo. And at the same time, makontrol natin yung ilaw, yung sunlight. No? Kasi pag binuksan mo yan, diba? Hirap magtrabaho niyan kasi parang hirap. So yeah, yun siya. Kaya lagi lang siya nakasara lalo sa umaga kasi nga para kontrolado natin yung ilaw. So yun basically yun. So yun basically yung studio tour natin, yun yung mga ginagamit natin at ito yung lugar mismo kung saan tayo nagtatrabaho. So yeah, sana nasagot ko yung mga tanong nyo kung ano yung ginagamit kong monopod, tripod, arm for the top-down shot, cameras and lenses, lights. So yun, ito mismo yun, no. Sana nag-enjoy kayo, sana natuwa kayo sa pagtambay at pagsama sa akin sa aking mini studio tour. Again, siguro marami pa itong pwedeng i-improve, but in my use case, in my opinion, it works for me now. How I wish makapag-decorate na ako and whatnot, kasi kwartong-kwarto pa rin siya. Binubuhay lang siya ng mga ilaw, but we'll get there. As of now, it works perfectly fine and sobrang okay ako and grateful sa mga brands na tumulong sa akin na mabuo tong mga to. Alam mo yan. So, yeah, maraming salamat even sa inyo na sumusuporta. Maraming salamat even sa panonood na tong video na to. So, yun lang muna for now. See you guys in the next video.